Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Meron po tayong isang malaking balita na naman dito na hatid ng Cardano dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay ang paglulunsad ng tinatawag po na Hydra Gamified Test Campaign. Isa itong mahalagang hakbang sa layunin nilang maabot ang mainnet scalability. Kasabay nito ay ang muling pagtaas ng presyo ni ADA kung saan ay nagdulot po ng panibagong interest mula sa community at investors. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Hydra testing campaign na ito? At paano nito mababago ang hinaharap ni Cardano? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang Hydra at bakit po mahalaga ito kay Cardano? Ang Hydra ay isa pong Layer 2 protocol ni Cardano na dinisenyo para palakasin ang scalability o kakayahang magproseso ng napakaraming transactions ng sabay-sabay. Sa simpleng paliwanag, layunin nitong gawing mas mabilis, mas mura at mas epektibo ang bawat transactions sa network, lalo na habang dumarami ang mga users ng blockchain nito. Ngayong taon ay ilalabas po ang Hydra Testing Campaign bilang isang gamified event gamit po ang Doom Tournament. Sa event na ito ay susubukan ang performance ng Hydra Protocol sa pamamagitan po ng mga laro sa blockchain. Ang unang bahagi ay labanan ng mga tao laban sa boots, habang ang pangalaw naman ay player versus player deathmatch. Bukod po sa kasiyahan, may premyo na rin na 100,000 USDM. Ayan, USDM po yan, hindi po yan USDC. Kaya yan po ang maaring mapanalunan ng mga kalahok. Ayan, o yung mga kasali sa pa-contest na ito. Ngayon, ano po ang layunin ng Doom Tournament na ito? Ayan. Ang Doom Tournament ay hindi lamang basta laro. Ito po ay isang paraan upang masubok ang mga limitasyon ng Hydra Protocol. Batay po sa naunang test, nagawa ng Hydra Doom na magproseso ng 3 million transactions sa loob lamang ng isang oras. May global TPS po siya or transactions per second na umabot sa 1,663 at halos walang nabigong transactions. Kaya flawless po. Sa madaling salita ay flawless po ang kanyang transactions. Kaya napaka-impressive nito para sa anumang blockchain. At inaasahan na ang testing campaign ngayong taon ay magbibigay pa ng mas detalyado at mas mahusay na performance metrics. Bukod po sa pagsusuri ng kakayahan ng Hydra, layunin din ng Doom Tournament na mapalawak ang participation ng community. Ang pagtutok po na ito sa community engagement ay malaga dahil ang tagumpay ng anumang blockchain ay nakasalalay sa aktibong suporta sa mga users at developers. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng community at ang market? Dahil po sa balitang ito, muling nabuhayan ang community ni Cardano. Maraming members ng ecosystem ang nagparehistro. Ayan, dito po sa Hydra Doom testing kung saan ay nagbigay ng positibong sentiment para sa presyo ni ADA. Sa kasalukuyan, ang ADA ay nagkakalaga po ng $1.06. Tumaas po siya ng 8.62% sa loob lamang ng 24 oras. Sa parehong panahon, ang presyo po nito ay umakyat mula 0.95 hanggang $1.16. Ang momentum na ito ay bahagyang dulot din ng malawakang bullish na galaw ni Bitcoin at ibang cryptocurrencies. Ayon po sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na ang mga kasalukuyang upgrade tulad po ng Hydra ay magiging pundasyon para maabot ni Cardano ang mas mataas pang mga presyo sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito. Kaya yan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang Hydra testing ay nagdadala po ito ng magandang balita. Ang pagtaas po ng scalability ni Cardano ay nangangahulugan ng mas mabilis at mas murang transactions. Isang mahalagang aspeto para sa mga nais gumamit ng ADA bilang bahagi ng kanilang trading o decentralized application or DApp development.
Bukod dito, ang pagtaas po ng presyo ni ADA ay maaring magbigay ng pagkakataon para sa short-term profits. Gayunpaman, tandaan na ang ganitong mga galaw sa market ay likas na pabago-bago. Kaya't mahalaga ang maging maingat or magkaroon ng pag-iingat sa pagplano. Kung balak mo pong mag-invest dito kay ADA ay siguraduhin isama mo ito bilang bahagi ng diversified portfolio at huwag pong maglagay ng higit sa kaya mong mawala. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang Hydra testing campaign ay isa pong malinaw na halimbawa ng innovation ni Cardano. Habang maraming blockchain ang tumutuon or nakatuon lamang sa presyo, ipinapakita po ni Cardano na ang tunay na halaga ay nasa sa kanilang teknolohiyang kanilang binubuo. Ang Doom Tournament ay hindi lamang masaya. Ito rin po ay isang napaka-creative na paraan para isulong ang scalability ng blockchain sa tulong po ng community. Kaya para sa akin, ito po ay isang positibong hakbang na magdadala ng mas maraming oportunidad para sa Cardano ecosystem. Ngunit tulad po ng ibang projects, mahalaga ring suriin ang mga resulta ng testing na ito upang malaman kung tunay na matutupad ng Hydra ang mga inaasahan. At ayan po ang tungkol dito sa Cardano Hydra at kung paano nito binabago ang larangan ng blockchain technology. Ano po sa tingin ninyo mga ka-crypto? Handa na ba kayong sumali sa Doom Tournament o magdagdag ng ADA sa inyong portfolio? Ibahagi po ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa iba pang mga crypto updates. Yan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.